Alam mo ba na maraming tao ang nagkakamali sa pag-iisip na ang laki ng kita ang siyang batayan ng yaman? Sa aklat na The Millionaire Next Door ni Thomas Stanley at William Danko, itinuturo nila na ang tunay na yaman ay hindi nakabatay sa kung magkano ang kinikita mo, kundi sa iyong net worth. Ang net worth ay ang kabuuang halaga ng iyong mga ari-arian minus ang iyong mga utang. Kaya kahit gaano pa kalaki ang kita mo, kung sobra naman ang iyong mga gastusin at utang, maaaring hindi ka talaga mayaman. Isipin mo na lang, may mga tao na kumikita ng malaki pero dahil sa kanilang lifestyle, nagiging mas mataas pa ang kanilang mga utang. Kaya napakahalaga na malaman natin kung ano ang tunay na estado ng ating pananalapi. Ngunit hindi lang ito ang tanging aral na makukuha natin sa aklat. Sinasabi rin dito na ang yaman ay produkto ng sipag, sakripisyo at disiplina. Maraming milyonaryo ang nagsimula sa mahihirap na kalagayan, ngunit dahil sa kanilang masigasig na pagtatrabaho at tamang desisyon, nakamit nila ang tagumpay. Ang pagkakaroon ng magandang work ethic at financial discipline mula sa murang edad ay talagang malaking tulong. Kaya kung ikaw ay nag-iisip na ang yaman ay para lamang sa mga ipinanganak na mayaman, nagkakamali ka. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang umunlad basta't may determination at tamang mindset. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang nakakagulat na katotohanan. Hindi lahat ng mayayaman ay mahilig magyabang. Maraming mga mayayamang tao ang namumuhay ng simple at hindi ipinapakita ang kanilang yaman. Sa mga pag-aaral na isinagawa ng mga may akda, lumalabas na ang mga tao sa mga mayayamang komunidad ay maaaring hindi talaga mayaman dahil sa kanilang mga utang. Sa kabilang banda, ang mga totoong mayayaman ay madalas na namumuhay ng tahimik at hindi nagpapakita ng kanilang kayamanan. Kaya't huwag tayong magpakamalikmata na ang mga taong may magagarang sasakyan at bahay ay tiyak na mayaman. Maaaring sa likod ng kanilang ngiti ay may mga utang na nag-aantay. Isang mahalagang aral din na dapat nating isaalang-alang ay ang pagpili ng tamang kapareha sa buhay. Ang pagkakaroon ng financial compatibility ay napakahalaga upang makamit ang mga pinagsamang layunin sa pananalapi. Kung ang isa sa inyo ay mahilig gumastos, habang ang isa naman ay nag-iimpok, tiyak na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Ang pagkakaroon ng parehas na pananaw sa pera ay makatutulong upang magtagumpay ang inyong mga pinagsamang pangarap. Kaya mahalaga na pag-usapan ito bago pumasok sa mas seryosong relasyon. At syempre, huwag nating kalimutan ang mga susunod na henerasyon. Ang pagtuturo ng financial literacy sa mga bata ay isa sa mga pinakamahalagang bagay na maaari nating gawin bilang mga magulang. Iwasan ang pagbibigay sa kanila ng sobra-sobrang pera na walang kasamang disiplina. Dapat nating ipakita sa kanila ang halaga ng pag-iimpok at tamang pamamahala ng pera mula sa murang edad. Ang pagbuo ng mga tamang gawi sa pananalapi ay makatutulong sa kanila upang maging responsable at hindi umasa sa iba. Sa kabuuan, ang mga aral mula sa aklat na ito ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa kung paano natin dapat i-manage ang ating yaman. Tandaan, ang tunay na yaman ay hindi lamang nakabatay sa kita, kundi sa ating net worth. Ang sipag at disiplina ang susi sa tagumpay, at ang simpleng pamumuhay ng maraming mayayaman ay isang paalala na hindi natin kailangang ipakita ang ating kayamanan. Maging mapanuri sa pagpili ng kapareha at huwag kalimutan ang halaga ng financial education para sa mga bata. Ang mga aral na ito ay tiyak na makatutulong sa ating lahat sa pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan. Pahusayin ang iyong paglalakbay tungo sa tagumpay gamit ang Drin Success Fuel Channel. Sa pamamagitan ng pag-subscribe at pagsubaybay, nakakakuha ka ng access sa maraming nilalamang motibasyon na idinisenyo upang pasiglahin ang iyong mga ambisyon at magbigay ng inspirasyon sa personal na paglago. Salamat sa iyong panonood.